Magsitungo na kayo sa gabi. Ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Sabi ng Buhay Kapal. Paanyaya na kung saan ay patuloy na pinaalala ko sa atin na ang buhay sa daigdig na ito ay may hangganan. Kaya tayo ay ipinaghahanda. Bahagi rin ng ating pananampalataya na ang buhay natin sa daigdig na ito ay hindi natatapos sa kamatayan. Mayroon tayong tinatawag na buhay pagkatapos ng kamatayan. At ito yung pangako na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Kung bakit siya ay naparito sa daigdig na ito at tayo nagdiriwang sa panahon ng kanyang kapanganakan hanggang doon sa kanyang muling pagkabuhay na nagdulot sa atin na buhay na walang hanggan, na ang buhay ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan. Pero nawa, makita natin si bahagi yun. Hindi naman tayo pwede pumasok sa buhay pagkatapos ng kamatayan, pagkatapos bumalik dito para makwento natin. Hindi kaya ay makapag-video tayo. Pero yun yung pangako na matagal na ibinigay sa atin ng ating pananalig sa Diyos. Bilang bahagi rin ng pagkilos na tayo ay katulad ng napakinggan natin sa Ebanghelyo, ipaghahanda ko kayo ng matitirahan at maraming silid sa bahay ng aking amang nasa langit. Pero huwag po natin kalimutan, kasi kung minsan mahirap kasi makita, ano ba yung langit? Yung langit ito ay hindi nagsisimula sa ating kamatayan. Yun yung kaganapan. Pero huwag natin kalimutan na ang langit ay nagsimula nung tayo ay bininyagan. Yun yung bahagi ko. Kaya nga kalimitan, binibigyan natin ng diin. Ano yung binibigyan ng binyag? Buhay na walang hanggan. So bahagi ko. At yun ay tinanggap natin. Mula nung tayo bininyagan, papakinabangan namin yung kaganapan ng saan. Doon, pagkatapos ng kamatayan. Pero yung langit, nagsisimula ko ngayon. Kaya kung ano yung kaisipan natin ng langit, dapat ipinapakita natin ngayon. Ito yung paghahari ng Diyos. Ito yung langit. Nanawa ay maging bahagi ng ating pagkilos. Yan po yung dahilan din na patuloy natin binibigyan ng diin kung bakit tayo gumagawa ng mabuti, bakit tayo umiiwas sa masama. Yan yung biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin sa pamagitan ng kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. Kaya nga kalimitan ay nire-reserve natin kasi yung kalimitan kaisipan natin, ba't ka nagpapakaputi? Para pumunta sa langit. Ay, asaan yung reserve doon? Ba't ka nagpapakaputi? Hindi ka ako nagpapakaputi. Bakit? Tagalangin ako eh. Bahagi yung... Kaya nga, yung buhay natin sa daigdig na ito ay nagbibigay na pintuan sa languma sa langit kung ano yung patutunguhan natin doon sa kabilang buhay. Sa langit ba o sa impyerno? Kaya dapat yung buhay natin sa daigdig na ito, pinagsusumikapan natin na may pamalas yung turo ng ating pananampalataya na ipinagkaloob ng ating Panginoong Jesucristo.
Kaya hindi na magiging mahirap yung pagkaunawa natin ng langit. Kasi wala na yung karanasan at ano na yung nakita natin karanasan kung paano tayo mabuhay sa daigdig na ito. Yun ang magpapahayag sa atin natin talaga ang pagkilos natin ay mga pagkilos na tayo ay pagtungo doon sa kaharian ng Diyos. Yung makalangin na pagkilos. At ano yung pamamaraan ng sinabi ni Jesus? Ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kaya bahagi yun na kung saan ay makita ko natin yung isang biyaya na patuloy na pinapakinabangan sa atin, lalo-lalo na sa pamagitan ng mga sakramento. Kaya nga sa gitna ng ating kahinaan at kakulangan, ano yung kalimitang paanyaya ng buong kapal, ay humingi ng kapatawaran. Humingi ng kapatawaran habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito. At kung pagsusumikap natin, makatulong tayo sa kanyang panawagan. At ito rin ang may bibigay natin para kay Leonardo. Patuloy natin ipanalangin ang kanyang kaluluwa. Kung sakaling mayroon siyang mga pagkukulang na hindi niya pa ibinibigay ang katarungan. Kasi yung din yung purgatorio. Ano yung purgatorio? Katarungan. Pagkakaunawa. Kaya sabi nga natin, kung maayos yung ating pagdating sa daigdig na ito, ay hindi na tayo dadaan sa purgatorio. Patutungo na tayo sa langit. Pero yun din ang makita ko natin, katarungan. Kasi hindi naman pwede na gawa ng ating pananampalataya at tanggapin tayo ng Diyos sa kanyang kaharian. Pagkatapos ay may mga utang, hindi lang o yung pera, na hindi pa natin nababayaran sa daigdig na ito. Sang-ayon sa pamantayan ng katarungan. Ang Diyos ay handa magpatawad sa atin. Kaya nga kalimitan sinasabi natin na 7 from the 7 sacraments, 4 dito ang may kapatawaran, ay may kapangyarihan ng kapatawaran ng kasalanan. At sana po, yan ay pinakikinabangan natin bahagi ng pagkataon na kung saan ay makita po natin. Pero huwag rin natin kalimutan natin ang hinihingi ng katarungan ay kapag hindi natin na ibigay sa daigdig na ito, ay hihingin din sa ating doon sa kabilang buhay. Pero bahagi rin kasabi ko kasama rin dito sa ating panalangin yung pagdarasal natin para kay Leonardo. Pero huwag din natin kalimutan na humingi din tayo ng tulong kay Leonardo at tulungan tayo. Kasi siya rin ay pwedeng tumulong sa ating panalangin. Yung mga ginagawa natin sa mga santo at santa at sa mahal na Birheng Maria, pwede rin natin idulong sa mga mahal natin sa buhay na nauna na, sapagkat siguradong kasama ng nila ang Diyos. At kung sila ay nasa purgatorio pa rin, pwede pa rin yan tayong ipagdasal na tulungan tayo sa paikibaka namin sa daigdig na ito, lalong-lalo na upang